Palasyo Malacanang, mga kababayan, nag-react na rin sa mga pasabog ni Anjo Iliana. Kasi pati yung ating Pangulo dinadamay sa mga banat ni Anjo Iliana kay Tito Sen. Yung mga banat ni Anjo Iliana na nagbabiral ngayon. Anjo Iliana alleges syndicate in Itbulaga, claims Tito. Pinapakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy didiis ka. Anjo, wala kang kredibilidad. Binanatan, mga kababayan, ni Yussi Castro. Gusto siguro niya na mapansin, maging relevant, at yung pinakamadali, banatan mo yung administrasyon tapos umalain ka sa DDS. Iliana question Soto's 2022 campaign pledge to donate his Senate salary to students, urging the lawmaker to present proof. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Pati yung Palasyo Malacanang, mga kababayan, nag-react na rin sa mga pasabog ni Anjo Iliana. Kasi pati yung ating Pangulo dinadamay sa mga banat ni Anjo Iliana kay Tito Sen. Yung mga banat ni Anjo Iliana na nagbabiral ngayon. Anjo Iliana alleges syndicate in Itbulaga, claims Tito Soto has mistress. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo dito sa kapwa mo Bicolano. Taga-Kamsor itong si Anjo Iliana, Naga City, Kamsor. Tingin ko tama yung mga observations ng mga netizens na alam niyo, nalaos na po si Anjo Iliana. After na mawala siya sa Itbulaga, naging wala na po. Lumamlam yung kanyang karir, showbiz karir. Kaya siguro, nagpapapansin siya. Binabanatan ngayon yung Itbulaga. At naalala ko, mga kababayan, noon, may interview kay Anjo na parang willing siya kung ma-invite na bumalik sana sa Itbulaga. Siguro wala na. Kasi siyempre, ganun talaga sa showbiz . Lumilipas talaga yung kasikatan. Hindi na siguro natuloy yung pagnanais niya na makabalik sa Itbulaga, sininiraan tuloy. Lalo sa niyan na malulubog pa ganyan, mga kababayan. And worse, dinamay pati yung Palasyo Malacanang, pati yung ating Pangulo. Kaya sabi ni Yussi Castro, wala man niyang kredibilidad itong si Anjo Iliana. Nangangamoy DDS. Baka ginagamit po, mga kababayan, para siraan si Tito Sen, pati yung ating Pangulong Bongbong. Ito yung balita ngayon. Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana. Matapos itong idamay sa kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sinisiraan si Senate President Tito Soto III. Nag-iingay sa social media. Kaya sabi ni Yussi Castro, sino ka ba? Pinapakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy didiis ka. Anjo, wala kang kredibilidad. Binanatan, mga kababayan, ni Yussi Castro. Gusto siguro niya na mapansin, maging relevant, at yung pinakamadali, banatan mo yung administrasyon tapos umalain ka sa DDS para makuha yung sympathy ng mga DDS. Ayun. Kaya lang, lalo siya nitong mapapasama. Kasi tingnan mo, matagal siyang nagkinabang sa Itbulaga, sinisiraan niya. Sabi ni Anjo Iliana, gusto mo talaga laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? May mga ganon na sinasabi si Anjo Iliana. Yung sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Yang HP Cornejo, no Tito Soto fan here, but Anjo was hired to be an attack dog, hired by the Dutertes. Nakalata yung mga netizens po na ginagamit si Anjo ngayon. Parang si Congress Mio, mga kababayan, nagsisipaglabasan yung mga kaori ni Congress Mio. Sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Soto has not made an official statement on the matter. The actor, host, politician is married to veteran actress Ellen Gamboa, who is also aunt of Sharon Cuneta. Sa isang live stream, Iliana questioned Soto's 2022 campaign pledge to donate his Senate salary to students, urging the lawmaker to present proof. Sabi ni Anjo Iliana, kayo po ang nangako na yung sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral na mga kababayan. Kaya siguro maglabas na lang kayo ng resibo
Ano naman ang paki niya doon kung gamitin sa scholarship yung sweldo? Sweldo naman niya yun. Tapos sabi dito, in a separate live stream, Iliana alleged questionable activities within Itbulaga and accused the show of operating like a syndicate. May sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ang mga tao dyan. Mga traidor dyan sa loob. Maraming binibinta dyan sa loob. Iliana also brought up the late Itbulaga director Bert De Leon, claiming he was betrayed by people from within the program before his death. Si Direk Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago mamatay, umiiyak sa akin kasi pinagsasaksak siya sa likod. Siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Bakit hindi niya sinabi noon pa? Bakit ngayon lang niya yan sinasabi? So may mali siya talaga, mga kababayan. Bakit nung nasa loob siya, nagkikinabang siya kasi din sa Itbulaga, tahimik siya. Ngayon, gusto niya sanang bumalik noon. Pero I think hindi na siya pinagbigyan pang makabalik. Ito na ngayon, kung ano-ano na yung sinasabi ni Anjo Iliana. Sinisiraan na yung Itbulaga kung saan siya, mga kababayan, nagkinabang. Kasi, di ba, sumusweldo siya sa Itbulaga tulad ng ibang mga Itbulaga barkads. So sabi pa niya, iwan ko lang kung alam ng boss. Ako kasi tahimik lang ako. Baka pag kinuwento ko, yung mga kalokohan dyan sa Itbulaga, imagsara yung istasyon. Matindi, mga kababayan, ang galit ni Anjo Iliana. Iliana was a long-time host of Itbulaga before he announced his departure in 2020, citing financial and logistical difficulties during the COVID-19 pandemic. Pag ganyan po, malamang lalong masira yung pagkatao ni Anjo Iliana kasi wala nang papatol sa kanya sa showbiz. Kasi yung ginagawa niya po is a display of ingratitude. Tama po, matagal siya na nagkinabang, matagal siyang nabuhay sa Itbulaga, pagkatapos gaganunin mo. Di ba po? Sabi dito ni Tito Sen, hindi ko napapatulan, huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan, pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate President. Sabi po ni Tito Sen. Sabi ni Arnold Katangay, tahimik ka noong nagkikinabang ka sa TVG. Sabi ni Merrick Galino sa Tornino, mukhang may isa pang gustong makasuhan din ng libel at magbayad din ng milyon sa damage. Sabi ni Jocelyn Suarez, magkano kaya ang bayad kay Anjo ng mga dotae? Sabi ni Higino de la Cruz, okay lang mag-mistress si Tito Sen. At least babae. Yung boss niya, si Jinggoy, lalaki nga na, baka si Anjo tinalo na rin ni Jinggoy. Sabi ni Rick Abalos Ramos, paglaos na yung tao, daming paraan na gagawin na pasabog. Ang mahirap niyan, baka kasama kang sumabog. So, ayon naman po kay Yussi Castro, walang anumang napatunayan si Iliana niya. Kaya walang dahilan para patulan siya ng Pangulo. Sairit nito na magpa-hair follicle test ito. Pati yung ating Pangulo dinamay sa kanyang banat, mga kababayan. Malinaw na script ng DDS po ang ginagawa po ni Anjo Iliana. Hair follicle din siya. Sabi ni Yussi Castro, malinaw niya na mayroong nagmamando sa dating aktor para mag-ingay sa social media, lalo na nang sabing ibigay na ang natirang huling 3 taong termino sa pangalawang Pangulo. Sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Ngayon pa lang, nangangamoy DDS ka na, Anjo. Wala kang kredibilidad, sabi ni Yussi Castro. Ayon kay Yussi Castro na ang pag-iingay ni Iliana ay bahagi ng plano ng kabilang kampo na naapektuhan na sa mga ginagawang investigasyon ng gobyerno sa katiwalian. Kapag anya nawala ang Pangulo sa pwesto, ay hindi na matutuloy ang pag-iimbestiga sa mga mambabatas na imbestigahan sa katiwalian at makaliligtas sa pag-uusig at pagkakulong. Nanggagatong po, una sinisiraan po si Tito Sen. Ngayon, dinamay pati yung ating Pangulong Bongbong. At malamang intensify nila, mga kababayan, yung paninira. Habang nagpaplano ng panibagong people power yung mga religious organizations na kakampi nila. Ganon lang po. Latest nga ngayon, humingi na po ng rally permit na po na hinihingi yung INC, Iglesia ni Cristo. Ito po, may pitsang October 28, receive ng Mayor's Office na sumulat kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Subject, request for approval to
to hold a peaceful rally for transparency by Iglesia ni Cristo. Sabi diyan sa sulat nila, Iglesia ni Cristo respectfully seeks the approval and assistance of the Quezon City government for the conduct of peaceful rally for transparency to be held on the following dates and venue. Dates November 16 to 18. 3 days po yung hinihingi nila. November 15, ingress date. Ang venue, People Power Monument area, White Plains, Quezon City. Ang expected attendance daw, mga approximately 300,000 participants per day. Matindi. Ano yan tingin mo, Mr. Maravillas? Susubukan nila patalsikin yung ating Pangulo sa pamamagitan ng isang people power mula sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi, makikipag-join force yung grupo ni Joel Villanueva, yung GIL, saka siyempre yung kay Kibuloy. Lahat ito, mga kababayan, may kinakaharap kasing problema. Si Kibuloy po nakulong. Si Joel Villanueva kasama sa iniimbestigahan sa flood control scam. At yung Iglesia ng Cristo, kakampi ni Sara. O ngayon, pag natalsik kasi yung ating Pangulo at naipo si Sara, tapos na po yung investigasyon sa korupsyon. Nagets ninyo, mga kababayan? Ang dami kasing involved po. Alam na ninyo ang pinoproteksyonan, mga kababayan. Kaya na nagmamadali sila, ayaw nilang patapusin yung ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo mismo, yung nag-expose sa korupsyon, mga kababayan, sa public works. Ang daming sangkot. Kaya pinipilit nilang guluhin ang investigasyon. Ang gusto nilang isangkot si Martin Romualdez na isang proteksyon ng ating Pangulong Bongbong, knight in shining armor. Gusto nilang iliko ang investigasyon kay Martin Romualdez. Yung testigo, mga kababayan, ni Marcoleta, nagtago na. Ewan ko kung lumitaw pa. Yung activity daw nila, peaceful and orderly public assembly. Nag-request pa ng assistance para masiguro daw yung flow ng traffic, ensure public safety, smooth traffic management, and sanitation during the event. Kaya si Harry Roque po, nangangampanya na po, lumabas na para palitan na si Bangag. Walang tigil sa pangangampanya si Harry Roque. Kumpirmado na ang rally ng INC, November 16 to 17. Ito na ba ang katapusan ng Marcos administration? So, ganon mga kababayan. Pero alam na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang gagawin. At hindi sinisikil po ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, ang karapatan nila na mag-protest laban sa korupsyon. Pero kung gagamitin nila ito to destabilize the government, iluklok si Sara Duterte, ay ibang usapan na yun. Ang term of office ng ating Pangulo, mga kababayan, will end sa 2028. Kung si Sara gusto na mag-presidente, tumakbo siya po sa pagkapangulo sa 2028. Hindi yung agawin niya po ang posisyon sa pamamagitan ng paggagamit dito sa mga grupo na kaalyado niya para umupo siya, mga kababayan, bilang pangulo. Hindi maaari ang ganun po. Pero tingin ko, after the rally, si PBBM pa rin ang pangulo. Hanggang 2028 pa sila, mga kababayan, ma-stress. Sila man lang ang na-stress kasi naglalaway na sila. Hindi makapaghintay ng kanilang panahon. Pero yung ating mga mamamayang Pilipino, the majority ng ating mga kababayan, kontento sa paglilingkod ng ating Pangulo. Tama pa. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.